ang dili ni concluding word no sa mga igsoon. Sa akong bahin, mo share lang ko sa kuang napahimuslan no sulod sa duha ka adlaw sa pansay, napamay duha ka mensahe karong hapon. Ang pagpamulong sa igsoon is very well shared no. I think dili na kinahanglan pa i-emphasize o ibalik to ilang mga pagpamulong. Sa ako lang na pahimuslan no. Ang mensahe, ang unuhan nini is the ministry of the word and God's dispensing for God's economy. Nakita na ko dahi ang pagpangalagad sa pulong o ang Diyos ng pagpaambit usara. The ministry of the word is the dispensing of life, no? Is the dispensing for God's economy. So, ingon na to nga dunay ministry of the word kung dunay dispensing of life. Nakita na ko mga igsoon mga ang ministry of the word dili ay kadtong maayo mo mensahe o nagdepende lang sa pag-ayo pagkuman sa word, paghanay, pangandaman. Wala na ko gi-undermine ang pagpangandam. Wala na ko gi-undermine ang eloquence sa mga igsoon. Lalahi mo tag mga sukot. Doon ay may mo mensahe, doon ay may mo hanay. Gani ang ministry of the word, wala magdepende sa speaker lang ang namulong o mga elders and co-workers. But the ministry of the word ministry here, it means you. It means life. It means your experience. No? Ang imong pagsinapi, ang imong pagpahimulos, ang imong pagkinabuhi. Kung unsa kalalom ang pagpahimulos nimo pagbuhat sa Ginoo sa imong sulod. So mamulong ka ang imong pagsinati mo kana ang imong ministry of the word. Gi-emphasize ko na nga training, ministry of the word is life. Dili ko no sama lang sa naghatag og lecture. No, naghatag og kining maestro nga naghanay og mga pagtulunan, no, teaching ngadto sa daghang makahimo na. No, daghang makahimo na to nga maayo mosulti, makapatandog sa mga igsoon, makapalipay sa mga igsoon. Gani mamili og mensahe. Mingon nga akatugod si Yusil. No, o kisa may mensahe. Si Kuan man, si Yusil bi ako, no? So ang mga igsoon gadepende sa eloquence. Gadepende sa knowledge. Wa na ko gi-undermine na mga igsoon. The ministry of the word depends on life, no, depends on your deep experience into the Lord. Muna nga sa message 1, magsugod yun sa in Acts chapter 6 verse 2. They continue steadfastly in prayer and in the ministry of the word. Before sa ministry of the word, magunag yun ang pag-ampo, mga igsoon. Dili ipakita unsa ang pag-ampo di ay dili lang ang atong pagpangayo sa Ginoo. Ang pagpag-ampo dinhi mao ang pagsuyo sa Dios. Pagkontak sa Dios. Makailang ka nga wa kay mahimo kundi nagdumili ka sa imong kaugalingon. Kung mao na maigsoon, discern ka maka-minister sa word, na umula na ka sa Ginoo, nakasuyot ka sa Ginoo, nausa ka sa Ginoo, natural, inipagpamulong nimo, doon nagipagpaambit sa kinabuhi. Amen, maigsoon? Di lang katong maminsahe, bisan ang mga sisters na mamisita. No? Bisan ang mga igsoon nga, dili ansyano, dili magbubuhat, bisan ang pagpamisita, bisan ang pag-atubang sa mga igsoon, doon ay ministry of life. It does not require eloquence. No? So, una yun ang pag-ampo. In this prayer, God and man mingle together. Din ako nakita nga sa diyang mabuhat ka, kinanglan masuta una kung ang Diyos ba mao'y tinubdan. Amen. He is the initiator and the motivator. So God prays in man and man prays in God. So, aron doon ay ministry of the word ang iglesia. Amen. Ang mga igsoon, una gyud moduol sa Ginoo. Amen, mutandog sa Ginoo. Nya mahimo ning pag-ampo sa pagbulutan mga igsoon. No? This is, the Bible says, a most lofty and spiritual prayer is the prayer of authority. No? So, mahimo pa rin ang tao sa pag-ampo, kinahanglan makat-on ta sa pag-ampo sa pagbulutan. Naman sa morning revival, no?
Di na tamingon, Ginoo, tagay ko ani, Ginoo, buhatan ni, no? Di na to suguon ng Ginoo, kundi mausat ta sa gihuman na sa Ginoo. No? So according to the Lord's word, we should believe that we have received, not that we will receive. Naato na. Ang prayer of authority means that you already have it. No? Then to hope means to expect something in the future. But to believe means to consider something as having been done. Ginoo, nahuman na ni. Ginoo, imo na ning nakabot. Busa sa atong pag-ampo, ato na lang gamiton ang nakabot na sa Ginoo. Ano sa mo ng Bible gapon natandog ko nga di na ka Ginoo, luwasak ko sa kalisod. Mayno kag kalisod pahawa. Ha? Layat. No? Humanaman na. Pero sa inyo na Ginoo, lisod magyapon ko ron. Bisag nanay pagkaon, lisod gyapon. No? Bisag gisakapan na sa Ginoo, lisod gyapon. No? So actually, mahigsoon, it depends on how we practice the prayer of authority. Then, human sa pag-ampo, mulugwa dayon ang the ministry of the word. No? So, i-practice ni sa mga apostles nga, una yun ang pag-ampo. It precedes, right? The prayer should precede a ministry of the word. Usabi ko ng example sa ministry of the word is ang Ephesians chapter 3 verse 17. That Christ may make His home in your hearts. Posible, nga sa, kung na lang i-connect, posible sa Iglesia sa Episo, si Pablo nakita niya nga may so na busy. Dagang alaga, dagang buhat. Amen. Unya gani, ilamang ko nung gibiyaan ang unang gugma. No? Posible ang matag Iglesia, ang maigsoon, na naukupahan na sa kalihukan, naukupahan na sa daghang mga schedule, mga butang. Si Pablo, aron makaalagad sa sapulong, wala lang siya nagsulti o teaching, kundi doktrina na unsay ilang gikinahanglan. Posible si Pablo nindungol sa Ginoo, niampo sa Ginoo, nagpaumol sa Ginoo. Kunya nakita dito nga, ang maigsoon, nagkinahanglan ani. Posible ang maigsoon mabaw ra. Amen. Mabaw, no? Ang ilang si Kristo nga naa sa ilang spirito, wa pa ka sulod, wa ka spread, wa ka balay sa ilang kasing-kasing. Dini si Pablo namulong siya uban sa luwan mga igsoon. His speaking has a burden. No? Ang burden din mo nga, mga igsoon, si Kristo makabalay sa inyong kasing-kasing. So posible ang mga igsoon sa Episo, malinawon nga naminaw sa mensahe ni Pablo, sa sulat ni Pablo, pero sa humanto nagmensahe si Pablo ato, ang mga igsoon, wala na kalinaw. No? They were troubled. Nabagard sila. Kaya nga naman to, katong pagpamulong ni Pablo, doon ay ministry of the word, tungod kay unang-una si Pablo nagsinati. Si Pablo naumulan. Si Pablo nagtinabuhi. Tao sa pag-ampo. Ug ikaduha, tao nga namulong uban sa luwan mga igsoon. Doon na siya burden na gikan sa Ginoo. Men tungod ato nga burden ang mga igsoon na tandog, no? Na battered, no? Na troubled. So humanon ta sa tong pagpamulong. Dili unta magpabiling malinaw na mga igsoon. One my experience na dahil ato ko sa Papua, ay ko Ginoo, ako na po nang i-connect sa limit, sa mensahe kalabot sa measure. Dili na usahay mo good, abot ako dito, ang naigsoon 100 na kabuok. Dahil ang nga, wala ang anciano, responsible ones la. Dahil posibleng matintal ka. Tungkol sa mong kasinatian din sa Oroketa, habog na, damonig, kalihukan. Posible yung pag-abot dito, pwede din kami mga dili ni mga. Masalida din ka. No? Ansyano ko Oroketa. Gusto kalibod kung akong alagaran niya. Wala na konsepto ba na to? Dahil worker ko na. Sa miso ko biya ko na. Sa yawa ko din ano ako gunahuna. No? Pag-abot naman dito, tanan mo, kapilang mo, fellowship, dali ba? Pag-fellowship na bigyan panginahanglan ba?
dito sa kita, ba't karismana kita fellowship? Parang anak nila. Kasi matintang tangan mo sa liga. Go beyond your measure. Lord, mo kong gipadala ni as a brother. I am not an elder. I am not a co-worker. Who am I? Until nga nagko-coordinate ko, nanawag ang Migsoon sa Australia, Brad. Salamat na dahil ka. Huwag sila kailan ako, pero nawag sila, Brad. Tabangi ang Migsoon din, ha? Unsay mo matabang. Pero bisa inala, Migsoon, hindi ko kumpiyansa. Kay hadlok ko masipya, hadlok ko mulapas sa akong sukod. Kaya kasayod ko, na doon ako'y limit. Doon ako'y sukod na gipalula sa Ginoo. Mga patanon pamanggod, ang mga living Washington, most likely, mga ulitaw pa, ang mansyano din, dili ka pwede mansyano dili. Minyo, dito bisa dili minyo, ato kati. Kaya ginahanglan mo po, dito. Why lying? Wala sila districting, wala yung ministry meeting lang, pero meeting kasita, kaya nga bago pa man, 2016 pa man. Pero sa kong sunod, Ginoo, lamihan na kayo isulod. Lamihan na isulod, pero salamat sa Ginoo, kay giambingan. Until ang Migsoon, Brad, apil ta sa fellowship. Na dito sa fellowship, may nga sa Brad, kung sa may maayong buhaton. Amen, bisa pag may ngugod sila kung sa may buhaton, ayaw gipupukansa. Ngayon, Ginoo, ang mga Migsoon, doon ta sa Ginoo. Mag-ampo ta. Bisa no gusto ning buhaton, nasayad ko nga, muni buhaton, pero dili ni angay na to buhaton until we go to the Lord and ask the Lord, even we know that this is the most needed thing. Make it sure that it comes from the Lord. Make it sure that the Lord is the source, the originator. Amen, mga Migsoon? Until sa time na tungod sa pakikambit, ni-come up na po niya, Brad, debate lang mo mga brothers na mag-ministry meeting ta. Kani. Nga ko, wako mo na, sulo na kong mensahe ni. Mensahe doon ko ta surong kita. Nagimingaw na yung pagkong-mensahe, may zone kay, pila ka tuigod nga, wako. Pero sa kusulod, ops, ikaw lang unang musugod. Dayon ka na mga brothers dyan, na naka-training og Malabon, bansaya na sila. Dayon, ingon lang Ginoo sa kusulod, lumalabay naman kadiha. Kung sa may burden mo, kung Ginoo sa may burden ako, no? Nga akong burden dali sa Papua, pangita ka magkwarta para makabayad ka. Magpaluyo, ramon ta, lisod po ning nailahan na kano, kaya bisang asa ka, muna hadlok niya. Yun ang amping niya po may Migsoon. Ginoo, ikaw ba yun basin niya makaguba ko, makalapas ko, o makatandog ko, kay doon na ba na mga pagbulutan na dito. Nga, matanaw ka sa pagbulutan, manggong ka man ako eh. Nga, ulit tao po ng uban. Pero kay sila maging pagbulutan din eh. Bago pa mag-usalta, nalisod ko kayo, magwarawara na ko dito. Unless, o gingan, Brad, ikaw yung pagpamulong ano. Then later on, Lord, what is your burden for the ministry of the word? Tanaw na ko, Lord, isa may mo. Ako nagagay kong topic. Come out sa mga fellowship. This is the first church in the country of Papua New Guinea. Basig na babagtingan ko ba ito dapat? Happy na? This is the first church. It composed of dako pa ang area na sa Pilipinas, dagang probinsya o mga locality. Kunya mo pa'y unang iglesia sa Papua New Guinea. Then, Port Moresby, the Church of God in Port Moresby. Kunya, ang mga igsoon sa Port Moresby, maihap ra ang mga idaran. Halos mga batanon, mga igsoon. Lord, what is your burden? Brothers, what is the burden? The burden is, number one is, the spreading of the gospel. Sa tinaw, sa fellowship, bisan ako kabalo kung saon ni anak, ayaw yun. Fellowship yun, coordinate yun. O niya, ubang, di naman nato malimod na adlaw-adlaw may igsoon, doon na reconciliation. Amen? Akong share is only the part of the administration, hands up, then fellowship with the brothers, and then ask the Lord what is the burden. Then ako sila nga, oh brothers, although we have our simple administration in Papua New Guinea,
we need to fellowship with the brothers in Australia. We need to fellowship not only in the Philippines. Pilipino taman. May mga Pilipino may nanguna. So sige na nato tawagon ang Pilipinas. We should also consider the boundary, the regions of work. We should always communicate with the Australia. Ayaw hantod nga na hinahinay, fellowship, and then that is on the administration side. But on the individual side, we die daily. Dili lalim ang abroad. Dili lalim ang mausab ang imong kahimtang. Naanad ko binaghan ang mga igsuon. Naanad ko alagad sumala sa ako ang pag-abot dito, then napakoy giatubang ang mga personal limitations. Limited in the administration at at the same time, mga igsuon, gina-reconcile pa sa Diyos. Una, sa makausap, ang Diyos, nag-reconcile na to sa iyang kamatayon, pero ikaduha, adlaw-adlaw pang reconcile niya, gikan sa atong kaugalingon, sa atong unod. Hantod nga mapasikuli ta niya. Dayon, pasalamat man ta. Madilawaton ta sa unsay sukod nga gipahalo na sa Ginoo. Sa pagkakaroon, kapamang ko dito, pasalamat ta. The more we accept the limitation, the more grace will abound.